At maging sa Rusya ngayon, opisyal nang kinilala ang laki ng problema at nagdeklara pa ng state of emergency sa sektor ng fuel. Sa ngayon, naitala sa Rusya ang pagkasira ng 80% ng pinakamalalaking oil refinery ng bansa at patuloy pa rin ang mga pag-atake ng mga Ukrainian drone. Dahil dito, umabot sa pinakamababang antas sa 17 taon ang naprosesong langis sa mga oil refinery ng Rusya ngayong Mayo. Matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng mga drone, kung saan noong nakaraang buwan ay natamaan ang 8 sa 10 pinakamalalaking oil refinery sa Rusya. Nagdeklara ang Kremlin ng isang panig na tigil putukan sa loob ng isang araw sa digmaan, ngunit nabigo ito. Ngayong araw, idineklara ang kakulangan ng gasolina sa buong Rusya at ipinagbawal ang pag-export ng fuel. Sa ilang reyon, ubos na ang gasolina sa gasolinahan. Kasabay nito, pinaigting sa Europa ang laban kontra sa shadow fleet ng Rusya. Ngayon, pinigil ng Pransya ang isa pang tanker ng Rusya. Nalaman na personal na nanawagan si Pangulong Donald Trump kay Pangulong Xi Jinping na tumulong tapusin ang digmaan sa Ukraine at inaming hindi kayang harapin ng Amerika ito ng mag-isa. Sa kabuuan, pag-usapan natin ng sabay-sabay ang lahat ng paksang ito. Talakayin natin. Ako si Alexei Pichi, tara't pag-usapan natin ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento. At mga kaibigan, kung gusto ninyo pakinggan ang mga episode na ito sa wikang Ukranyano lang, mayroon na akong YouTube channel na Ukranyano ang Wika. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Pumunta kayo ron at mag-subscribe, maggutuwa akong makita kayo. Magsimula tayo sa balita. Humihiling si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos kay Xi Jinping, leader ng China, tulungan tapusin ang digmaan sa Ukraine. Inilatala ngayon ng South China Morning Post ang impormasyong ito, ngunit agad nilang binura ang artikulo matapos ilatala, walang paliwanag. Ayon sa mga source ng pahayagan, sinabi ni Donald Trump kay Xi Jinping noong summit sa Beijing noong Mayo na deadlock na ang negosasyon ng Ukraine at Rusya. Mariin niyang hinimok na ibalik ang diktador ng Russia na si Vladimir Putin sa negosasyon kasama ang presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky. Ayon sa mga nakausap ng pahayagan, kitang-kita sa panawagan ni Trump na dapat isama ng Estados Unidos ang China sa pagtatapos ng digmaan. Ayon sa kanila, ginawa ng presidente ng Estados Unidos na pangunahing layunin ng kanyang panlabas na pulisya ang pagresolba sa digmaan sa Ukraine matapos niyang bumalik sa White House noong 2025. Ipinaalala ng pahayagan na halos nauwi sa deadlock ang negosasyon ng Ukraine at Russia matapos ang direktang pag-uusap sa Istanbul noong Hulyo 2025 na nagtapos ng walang kasunduang tigil putukan. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nagsimulang magpataw ng presyon si Trump kay Volodymyr Zelensky, hinihikayat siyang magipagkasundo sa mga Ruso. Ngunit ngayon ay naging malinaw na mali ang piniwersa ni Trump, kaya naman hinihiling niya kay Xi Jinping na sa wakas ay presyurin ang kalbong walang kwentang si Vladimir Putin. Sa sitwasyong ito, pinakamabisang pressure kay Putin ay mula sa sandatahang lakas na Ukraine. Noong nakaraang gabi, muling inatake ng mga puwersang Ukrainian ang Saratov na refinery ng Lanis. Ang pag-ataking ito ay bahagi ng pandaigdigang trend. Noong Mayo, nagsagawa ang Ukraine ng hindi bababa sa 16 na pag-atake sa mga pasilidad sa produksyon ng fuel ng Russia. Habang bumabagsak ang dami ng pagproseso sa pinakamababang antas sa loob ng nakaraang 17 taon, sinusubukan ng mga otoridad ng Russia na maiwasan ang kakulangan at biglaang pagtaas ng presyo sa loob ng Russia. Ngayon, handa na ang Kremlin gumamit ng di popular na hakbang. Ipinapahayag na ang dami ng pagproseso ng langis sa mga Russian na refinery noong Mayo ay bumagsak sa pinakamababang antas sa loob ng 17 taon. Matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng mga drone na nitong nakaraang buwan ay tumama sa 8 sa 10 pinakamalalaking oil refinery sa Russia. Ang operasyon ng mga refinery kumpara sa panahon bago ang digmaan, partikular noong 2021, ay bumaba ng halos 20% at naging pinakamababa mula Oktubre 2009. Noong Mayo, 16 beses na inatake ng sandatahang lakas ng Ukraine gamit ang drone ang mga oil refinery, 7 beses ang oil pipeline, 6 na beses ang mga pantalan at 1 beses ang isang tanker sa dagat. Umabot na sa mahigit 30 ang pag-atake sa mga oil refinery at oil infrastructure, pinakamataas mula simula ng digmaan at mas mataas pa sa record noong Disyembre.
Noong panahong iyon, 26 na oil facilities ang tinamaan, kabilang ng 15 oil refinery. Pero ang mahalaga, nagbago rin ang taktika ng mga pag-atake ng Ukraine. Ngayon, inaatake na rin ng sandatang lakas ng Ukraine, hindi lang ang mga pasilidad ng pangunahing pagpoproseso ng langis, kundi pati na rin ang mga sekundaryang pasilidad. Tulad ng napag-alaman, sila mismo ang tumutulong sa mga oil refinery na makagawa ng mas maraming gasolina at diesel at mas mahirap at mas mahal silang ayusin. Ngayong gumaba ang produksyon, biglang binawasan ng mga kumpanya ng langis ang supply ng gasolina sa bursa kung saan kumukuha ang maliliit na pribadong gasolinahan. Kaya noong Mayo, ang supply ng 75 na gasolina ay nabawasan ng 1/4. Habang kumukonti ang gasolina sa merkado, tumataas ang presyo nito. At ngayon, mula sa simula ng taon, ang presyo ng gasolina sa wholesale sa loob ng Rusya ay tumaas ng 26%. Uulitin ko, ang Rusya ay ang bansang nag-e-export ng napakalaking dami ng langis. Kaya doon, ang presyo ng gasolina ay tumaas. At sa tingi, gaya ng alam ninyo, mas mabilis pang nagmamahal ang gasolina kaysa sa pagtaas ng inflasyon. At heto ang pinakakatawa-tawang sitwasyon na yon sa sinakop na Crimea. Doon, gasolina ay tinitinda gamit ang mga kupon dahil sa pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine sa tinatawag ng mga Ruso na Novorossiya Highway, ang pangunahing ugat. Ang land corridor papunta sa peninsula ay tinalakay ko ng detalyado sa ibang episode, kaya bisitahin nyo ang channel para mapanood. Ngayon, ayon sa mga lokal na Telegram channel ng Crimea, nahihirapan na ang mga gasolinahan at may nag-aalok na ng gasolina online sa halagang 300 hanggang 350 rublo kada litro. Sa platformang Avito, nagbebenta ang mga user ng mga galon ng gasolina sa halagang 300 hanggang 350 rublo kada litro dahil karamihan sa mga gasolinahan sa buong Crimea ay sarado lang talaga. At lumabas ang mga anunsyong ito matapos ipahayag ng tinatawag na itinalaga ng mga Ruso na pinuno ng Crimea, si Sergei Aksyonov, na ang gasolina na may tatak na AI-65 ay ibebenta lamang gamit ang kupon at may mahigpit na limitasyon kada tao. Dahil sa krisis sa gasolina, tumigil na ang mga Ruso sa pagpareserba ng mga tour papuntang Crimea. Inirekomenda ng Unyon ng Industriya ng Turismo ng Russia na ang mga turistang pupunta sa peninsula gamit ang sariling sasakyan ay magbaon ng reserbang gasolina at sundin ang mga patakaran sa pagdadala nito sa tulay ng Crimea. Diretsahan nilang sinasabi na kung pupunta kayo sa Crimea, magdala na lang kayo ng gasolina sa trunk ng kotse kaysa gamit sa beach dahil walang gasolina doon. Mas mabuting magdala kayo ng galon ng gasolina, kung hindi ay baka hindi na kayo makalabas ng Crimea. Simula pa katapusan ng Marso, ipinagbawal na ang pag-export ng gasolina mula Russia. Simula Hunyo, bawal na rin ang paglabas ng kerosenang pang-eroplano. Ibig sabihin, kulang na ang gasolina kahit para sa loob ng merkado ng Russia. Naranasan na rin sa rehiyon ng kabisera ng Federasyong Ruso ang kakulangan ng gasolina para sa sasakyan. At ngayon sa bagong Moscow, nagsimulang lumabas ang mga anunsyo sa mga gasolinahan tungkol sa limitadong bentahan ng gasolina, 60 litro lang kada tao. Pinaalalahanan ng mga eksperto na nagdulot na ng protesta sa Russia ang pagtaas ng presyo ng gasolina dati. Partikular na nangyari ito noong taong 2018, ngunit gayunpaman nakatulong din ito sa pagtaas ng inflasyon. Ipinagbawal ng Kremlin ang anumang pag-export ng fuel para maprotektahan ng lokal na supply. Ngunit inaasahang bababa pa ang pagproseso ng langis sa Russia dahil sa pagtigil at pagbawas ng operasyon ng mga pabrika. Ayon sa pagtataya ng kumpanyang analytical na Oil OLX, ang karaniwang bilang ngayong Mayo ay aabot ng kaunti lang sa higit 4.2 milyong bariles kada araw, na humigit kumulang 700,000 bariles kada araw na mas mababa kumpara noong nakaraang taon. Malaking problema ito para sa mga Ruso. Umabot pa sa puntong nakaligtaan natin ang isa pang tigil putukan. Oo, sinabi ni Yuri Ushakov, ang katulong ng diktador ng Russia, na lumalabas daw na hindi umatake ang Russia sa Kyiv nitong weekend dahil nang pa siya silang magdeklara ng tigil putukan para sa kapistahan ng banal na Trinidad. Ayon sa kanila, nag-alok si Putin ng isang araw na tigil putukan para sa kapistahan ng banal na Trinidad, kung saan hindi siya nag-utos ng malawakang pag-atake ng missile at umaasang hindi rin aatakehin ng Ukraine ang mga oil refinery sa Russia. Pero hindi ito gumana dahil wala ng tiwala sa mga Ruso. Kaya oo, kung hindi mo napansin, nagkaroon pa ulit ng tigil putukan. Sa ganitong sitwasyon, nagsimulang kumalat sa Russia ang hindi magandang damdamin kay Vladimir Putin. Ang diktador ng Russia ay nagpaplanong magsagawa ng ika-5 pagpupulong sa St. Petersburg na nakatuon sa ekonomiyang militar ng Russia.
gaganapin ang pagpupulong habang hinahanap ng mga autoridad ng Russia ang paraan para sa paglago ng ekonomiya kasabay ng paghina nito dahil sa mga drone attack ng Ukraine at kawalang katiyakan ng mga negosyante sa pagtatapos ng digmaan. Ayon sa Reuters, ang ekonomiya ng Russia na hindi gaanong umaasa sa hilaw na materyales ay tinatayang nasa 3 trilyong dolyar. Biglang bumagal ang bilis ng paglago. Noong 2024 lumago ang ekonomiya ng Rusya ng halos 5% kada taon, samantalang noong nakaraang taon ay mas mababa pa ito sa 1%. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Noong unang quarter ng 2026, ang ekonomiya ng Rusya ay bumaba ng 0.2%. At ayon sa resulta ng taong ito, kahit sa Kremlin ay optimistikong inaasahan ng paglago ng ekonomiya ng 0.4%. Magbibigay ako dito ng CP mula sa Reuters. Sa hanay ng mga elite sa Rusya, may babala ng maaring magdulot ng matinding pinsala sa ekonomiya ng bansa ang digmaan. Kasabay nito, binanggit ni Kirill Dmitriev na may kaugnayan sa koponan ni Donald Trump ang posibleng benepisyong pang-ekonomiya mula sa kasunduang pangkapayapaan na hindi napirmahan. Ayon sa isang mataas na opisyal ng bangko sa Rusya, nagkaroon si Vladimir Putin ng magandang pagkakataon noong nakaraang taon para makipagkasundo sa kapayapaan, ngunit pinalampas niya ito. Patuloy na hinahanap ng Europa ang shadow fleet ng Rusya na tumutulong kay Vladimir Putin magbenta ng langis. Noong linggo, inaresto ng mga French na sundalong pandagat sa Atlantic Ocean ang isang oil tanker na Tagor na nasa ilalim ng mga parusa matapos silang sumampa sa barko. Iniulat ni Presidente ng Pransya Emmanuel Macron na ang barko ay galing sa Russia na pantalan ng Murmansk. Itinuturing ng Moscow na iligal ang pag-aresto ng Pransya sa oil tanker na konektado sa Russia. Ngunit sumagot si Emmanuel Macron tungkol dito. Narito ang kanyang sinabi. Ginawa ang operasyon sa karagatang Atlantiko sa bukas na dagat sa suporta ng ilang kasosyo kabilang ang United Kingdom at ayon sa internasyonal na batas pandagat. Kaya pag-isipan mong mabuti. Nagpapalarga na ngayon ang mga Ruso ng ilegal na shadow fleet tankers na dati itinanggi ni Putin pero ngayon ay inaamin na nila. Ang mga tanker na ito ay naglalayag sa ilalim ng Peking Bandila. Ang mga tanker na ito ay pilit na nilalampasan ng internasyonal na batas. At kapag nahuli ang mga ito, may kapal na mukha pa ang mga Ruso na ibuka ang kanilang maruming bibig at sabihing illegal daw ang pagkakahuli sa ganoong tanker. Talagang kalokohan na yan. Paalala lang, noong Marso, sinabi na ng mga autoridad ng Pransya at United Kingdom na hindi papayag ang dumaan sa kanilang tubig ang mga tanker na konektado sa pinyatawan ng parusang shadow fleet ng Rusya. Nalubos na nagpapahirap sa kalakalan ng langis ng Rusya, kaya naman nakakasama ito sa ekonomiya ng Rusya na mabuti naman. Dito ako maglalagay ng tuldok, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Salamat! Bukod pa dyan, mag-subscribe din kayo sa aking eksklusibong Ukrainian language na YouTube channel. Ito ang bagong channel ni Alexi Pichi. Pechi! Kung gusto ninyong makatanggap ng balita sa wikang Ukrainian, nasa description ng link, siguraduhin mag-subscribe. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.